أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ang kahigitan ng may mabuting pag-uugali. Isa sa pinakadakilang layunin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit siya pinadala ay upang isulong, buhayin sa kasanayan ng mga tao ang magandang pag-uugali. Kaakibat dito ang pagiging patas at makatarungan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. At katotohanan ito ay mahusay na ipinahayag ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita at mga gawa. Meaning siya yung naging modelo ng kagandahang asal na ito. Ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ipinadala lamang ako upang makumpleto ang mabuting asal." Isinalaysay ni Imam Ahmad sa kanyang Al-Musnad. Magbigay tayo ng konting kaalaman patungkol kay Imam Ash-Shafi'i. Si Imam Ash-Shafi'i, sa gulang na 10 taon ay namemorya na niya ang maluwalhating Quran. Memoryado niya ito. At sa pagdating ng kanyang 13 taon, ay namemorya naman niya ang Muwatta Malik o yung mga tinipong hadith ni Imam Malik. So si Imam Shafi'i at si Imam Malik, sila yung mga great scholars sa kanilang panahon. So sila rin yung kinukuhaan natin ng kapamaraanan o ng mga madhab. So si Imam Malik ay naging guro ni Imam Ash-Shafi'i. Si Imam Ash-Shafi'i ay ipinanganak sa Gaza sa Palestine. So ipinadala siya ng kanyang ina sa Madina upang mag-aral kay Imam Malik. At ano ang sinabi ng kanyang ina? Kung ano ang una niyang dapat pag-aralan bago niya matutunan yung kaalaman ni Imam Malik? Ito ay ang pag-aaral ng adab o yung kagandahan ng pag-uugali sa Islam. Sa kadahilan ng alam ng kanyang magulang, kanyang ina, na ang kaalaman ay madaling makuha, madaling mahanap, especially sa panahon natin ngayon, andyan ang internet. So mabilis na tayo makapag-search at mabilis tayo makapagtanong sa mga maalam sa pamagitan ng Messenger, WhatsApp, o ano paman. Kaya ganun na lang pinahalagahan ng kanyang ina na matuto ang kanyang anak, si Imam Shafi'i, ng kagandang asal. At kung ating aalamin sa panahon ngayon at kita naman natin ang mga patunay sa ating kapanahunan ngayon, walang alinlangan na ang isa sa mga pinakandakilang problema ng ating umma sa panahon ngayon ay ang paghahati sa pagitan ng pagsamba at moral o yung kagandaang asal na hindi alintana na ang ating mga pananalita, kilos, at mga gawa ay kabilang sa malaking o dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa ilan, ang mga pagsamba lamang katulad ng pagdarasal, pagbibigay ng kawang gawa, pag-aayuno at paglalakbay sa patungo sa Masjid al-Haram ay sapat na. At subhanallah, wala itong nagiging epekto o refleksyon sa kanilang sarili o sa kanilang mga pag-uugali kung saan ang lahat ng ito ay naglalayon o nagtuturo ng pagiging mabuti ng ating mga puso, pananalita, gawa at kaluluwa. Opo, ang mga pagsasala, ang ating pag-aayuno, ang ating mga kawang gawa ay nagtuturo upang tayo'y maging mabuti sa ating mga kapwa. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ang sino man
hindi sumuko ng maling pagsasalita at kumilos dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nangangailangan sa kanyang pagsuko sa kanyang pagkain at inumin. Subhanallah. Pag-aayuno, alam natin kung gaano kahirap ang pag-aayuno. Bukod pa doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga ginagawa ni Adan, ng anak ni Adan, ay para sa kanila, ngunit ang pag-aayuno ay para sa kanya, at siya ang magbibigay ng gantimpala mula rito. Ngunit dahil sa hindi pagsuko ng tao sa mga mali nitong ginagawa at pananalita, ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu o hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagpigil ng kanilang inumin at pagkain. Dagdag pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran sa Surah Al-Hajj aya 77, o kayong mananampalataya, magsiyuko kayo at magpatira pa, at sambahin ang inyong Panginoon at magsigawa ng kabutihan upang kayo'y magsitagumpay. Malinaw dito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano tayo magtatagumpay? Magsigawa ng kabutihan. Isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay tinanong tungkol sa kung saan ang karamihan sa mga tao ay makakapasok sa paraiso. Siya ay nagsabi sallallahu alaihi wasallam, takot sa Allah at isang mabuting pag-uugali. Dito binigyan ng garantiya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga taong nagsisigawa ng kabutihan, ang kanilang gantimpala ay ang paraiso. At alam natin na para sa iba ay hindi ganun kadali gumawa ng mga kabutihan sa mga taong nasanay gumawa ng mga kasalanan, mga mali, mga kalaswaan o pagmamalabis sa kapwa, at anong pamang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating mga dalubhasa, ang ating mga maalam ay nagpayo ng katagang, fake it until you make it. Ngunit paglilinaw, ang katagang ito ay may kondisyon. Sa kondisyong ito ay gagawin mo para sa kalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gagawin mo para maging katotohanan yung pamimeke mo na ikaw ay mabuti, para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa ikalulugod ng ibang tao. Sapagkat ito'y hindi magiging katotohanan at ito'y magiging walang saysay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kumbaga, pepekiin natin ang pagiging mabuti natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala para mag-manifest or maging katotohanan ito para sa atin. At bilang panghuli, isinalaysay ni Imam Bukhari at Muslim na naiulat ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinaka mainam sa inyo ay yaong may pinakamagandang pag-uugali. Dagdag pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ilalagay na bagay sa timbangan ng higit na mabigat kaysa sa magandang pag-uugali. Kaya palagian nating hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawing dalisay at mabuti ang ating kalooban, ang ating mga pag-uugali, katulad ng pagsusumamo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, ginawa mo ang aking panlabas na hitsura na mabuti, kaya't gawin mong mabuti ang aking kalooban. Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.